Sa pagyayakapan ng mag-asawa ay siya na ring huling pagpapaalam ni Atan kay Hazel upang sumuong sa digmaang nagaganap sa mundo ng mga maharlikang dalakitnon. Sa paglabas ni Atan sa kanilang bahay ay siya namang pagsalubong sa kanya ng mga dalakitnon sa mismong harap ng kanilang pintuan. Nathaniel, handa ka na ba? Matagal na akong handa, Yvonne. Tugon ni Atan. Doon ay nag-umpisang naglakad sina Atan papalabas ng bakuran nila Mang Arnel hanggang sa naabot nila ang isang malaking puno ng kaimito. Sa gilid lang ng daan, doon ay biglang humawak si Yvonne na para bang sumasamba ito sa puno hanggang sa lumubog ang kamay nito sa mismong katawan ng puno ng kaimito na para bang tumatagos ang mga kamay nito. Nang nangyari yun ay nagwika ito kay Atan ng, Nathaniel, bukas na ang pintuan sa lugar namin para sa iyo. Pumasok ka na sa punong to at lalabas tayo sa aming mundo. Salita ni Yvonne. Sige, maiksing tugon ni Atan. Humakbang si Atan papasok sa puno ng kaimito. Medyo parang nabigla pa naman si Atan nang idampi nito ang kanyang mga kamay sa puno. Tumagos yun. Sabay salita niya ng, Panginoon, ingatan mo ang aking pamilya at sa pagsuong ko sa lugar ng mga nilalang na to. Sambit nito sa kanyang isipan at doon ay tumuloy na si Atan. Sumunod na pumasok nun ang mga dalakitnon na kasama nito. At pagkatapos nilang pumasok lahat sa puno ng kaimito, lumabas sina Atan sa kabilaring dimensyon sa isang puno na ayon kay Yvonne ay ang mundo ng mga engkantong dalakitnon. At ang klema ng kapaligiran doon ay parang sa dapit hapon na lumubog na ang araw. Kagaya ng Firuma ay parang binabalot yun ng kadiliman dahil sa mga maiitim na ulap na nakapalibot sa kalangitan. Sa pagkakita naman ni Yvonne sa mukha ni Atan na may bahid ng pagtataka at kahiwagaan sa kanyang isipan, bago pa man umimik si Atan ay nagsalita na si Yvonne ng, Nathaniel, alam kong inaasahan mo ang kagandahan ng aming kalupainan dito sa aming lugar. Dahil siguro sa mga narinig mo na ring kwento tungkol dito sa aming lugar na mga engkanto. Mula nang nagkaroon ng lamat ang dimensyon sa pagitan ng isla ng Firum at lugar namin, ay nagkaroon na ng malaking pagbabago ang mga kaganapan dito. At sa maniwala ka't hindi, Nathaniel, ang kapaligiran na nakikita mo ay ang iniwan ng nagaganap pa ring digmaan sa pagitan ng mga kalahating engkanto taswang laban sa liderato ng aming hari. Nais nilang sakupin ang lugar na to para sa kanilang pansariling kapakanan lamang. At dati, Nathaniel, ang lugar na to ay isang malawak na luntiang kapaligiran. Yun ang iyong makikita. Malungkot na pangungusap ni Yvonne kay Atan. Ngayon ay naiintindihan mo na ang aming mga sentimento sa mga bagay-bagay patungkol sa mga nagaganap sa aming lugar. Dagdag pa nito. Naiintindihan ko, Yvonne. Tugon naman ni Atan ng maiksi na may halo na ring kalungkutan sa tinig nito. Kung ganun, saan tayo? Sino ang una nating kakaharapin? Dagdag na tanong niya. Pupuntahan na natin ang aming hari, Nathaniel. Maaari ko bang hawakan ang tungkod? Salita ni Yvonne. Sige. Abot ni Atan ng tungkod kay Yvonne. Sabay. Bali ng segundo sa paggamit ni Yvonne ng tungkod sa kanilang mundo. At sa paglitaw nila Atan sa isang napakalawak na pasilyo, sa harapan nila ay ang isang upuan naman na halos singtaas ng isang bahay ang kinalalagyan dito. At may nakaupo doon na isang binatilyo. Habang nakatayo naman si Atan ay nakaluhod naman na sina Yvonne sa tabi nito gamit ang isang tuhod na nakayuko pa.
Nang makita ni Atan ang ginawa nila Yvonne, ay gagawin niya na rin sana ito. Ngunit nang kikilos na sana si Atan para lumuhod din. Hindi mo na kailangang gawin yan, Nathaniel. Hindi ako ang iyong hari. Salita ng isang binata na nakaupo sa nasa tuktok na upuan. Sabay tayo nito at nag-umpisang bumaba sa hagdan na nakadugtong din sa kanyang upuan. Tahimik lang naman na hinintay ng lahat ang pagbaba nito. At nang makalapat na ang paanon sa sahig mismo ng pasilyo, Yvonne, maaari na kayong tumayo. Salita ng binata. Tumayo sina Yvonne sa pagkakaluhod. Sabay nagsalita ulit itong binata ng, maligayang pagdating, Nathaniel, sa Encantadia, ang lugar ng mga engkanto at diwata. Ako si Genus, ang hari ng mga kataas-taasang dalakit nun dito sa Encantadia. Bati nito kay Atan ng mahaba. Ikinagagalak ko ho kayong makilala. Malari. Salita ni Nathaniel na nag-aalangan pa sa kung ano ang itatawag niya dito. Dahil sa pagkakakita nga ni Nathaniel sa lalaking yun na siya palang hari na sinasabi nila Yvonne. Napakabata kasi ng itsura nun ayon kay Atan. Tapos ay mayroon itong malagintong buhok ang kulay na halos aabot na sa talampakan nito ang haba. Napakatangkad din nun at may kasuotan din na gininto ang baluti. Maputi ang mukha nun, nakakaiba kung tumitig dahil sa parang kulay abo na mga mata nito. At idagdag mo pa yung tenga nun na lumalabas yung tulis sa pagitan ng kanyang mahabang buhok. Habang tinititigan naman yun ni Atan, ay nagwika si Genus ng, Yvonne, pwede ko bang mahawakan ng tungkod? Opo, malari. Sa pagtugon na yon ni Yvonne, ay lumapit na rin ito kay Genus at ipinahiga ang tungkod sa kanyang mga palad sa pag-abot niya kay Genus. Nang hinawakan na yon ng Haring Genus, sinipat-sipat niya ito ng maigi na para bang tinititigan nito ang bawat detalye ng pagkakalilok ng tungkod. Sabay salita nito ng, mukhang tama nga si Ingkong Isong na ipagkatiwala ito sa iyo. Sayang nga lang ay wala na ang matalik kong kaibigan na si Isong. Kung ganon, pupunta na tayo sa tagapaglilok. Ibig niyo pong sabihin, kamahalan, kay Impong Lazaro? Tanong ni Yvonne. Oo naman. Sino pa ba ang nagregalo sa akin nito, Yvonne? Ano, Nathaniel? Ayos lang ba sa'yo? Opo, kamahalan. Huwag mo na akong tawagin na kamahalan, Nathaniel. Uulitin ko, hindi mo ako hari. Hindi saklaw ng mga kagaya naming engkantado ang pamumuno sa inyong mundo. Kaya't hindi ka rin nakapaloob sa aking liderato. Tawagin mo na lang ako sa aking pangalan, Nathaniel. Nga pala, ako yung isang nagpalipad hangin sa'yo, sa iyong panaginip. Wika ni Genus. Sabay. Hindi pa man nakakasagot si Atan ay ginamit naman ni Genus ang tungkod upang makapunta sila sa lugar ng tagapaglilok ng tungkod na ayon kay Genus ay si Impong Lazaro. Pagdating nila sa lugar na tinatawag nilang Lazaro, nakita ni Atan ng isang matanda na nagkikiskis ng parang isang espadang bato. Malari. Kayo pala. Pasensya na't marami akong gawain na nadatnan nyo. Salita nung matanda. Ayos lang yun, Impong Lazaro. Pasensya na rin po sa abala. Naaalala nyo pa ba ang tungkod na to na iniregalo nyo sa akin? Biglang tumayo naman ang matanda sa pagpapakita ni Genus ng tungkod sa kanya. At agad na binitawan ang gawain nito at marahan na lang itong lumapit kay Genus. Oo.
Ang buto ng Danaya! Salita ng matanda, sabay haplos sa tungkod. Napakunot naman ng noo si Atan, pati sinaibon sa sinabing yun ng matanda. Dahil sa buong pagkakaakala nila, isang kahoy ang tungkod. Pero sinabi ng matanda na buto iyon. Oo, Impong. Buti na aalala nyo pa. Alam nyo, mahal na hari, para sa isang tagapaglilok o panday, ang kanyang mga nilikha ay parang mga anak na niya. Ang tanging makakapagpalimot lang sa kanya nito, at ang tanging makakapagpalimot lamang sa kanya nito ay ang kamatayan. Kaya't habang nabubuhay ako, makikilala ko at makikilala ko ang mga bagay na aking linilok o pinanday. Ganun ho ba, Impong? Kung ganun, alam nyo na ho kung bakit po ako naparito. Dahil sa tungkod na to na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng digmaan dito sa akin na sasakupan. Salita ni Genus. Oo naman, malari. Pero hindi lang yan ang dahilan. Pati siya. Tugon ni Impong Lazaro, sabay turo naman nito kay Atan. At doon ay nagpatuloy ito sa pagsasalita ng, ikaw ang may hawak ng 13 talim na linilok ng panahon ng digmaan ng anghel. Hindi ba? Sa pagtatanong ng gano'n ng matanda kay Atan ng diretsa, napahawak naman si Atan sa puluhan ng 13 talim ng balaraw. Sabay sa pagwika nito ng, oo, Impong. Sagot niya ng maiksi. Alam mo, iha, sisimulan natin sa tungkod. Dahil alam ko naman kung bakit naparito ang mahal na hari. Dahil din sa buto ng Danaya. Alam mo, ang Danaya ay isang uri ng engkantong lobo na kayang maglakbay sa magkabilang dimensyon gamit ang pagbali nito ng oras. Dinadaya ng Danaya ang totoong takbo ng oras sa mundo nyo at sa mundo ng mga engkanto o iba pang nilalang. Mabagsik ang lobo o hayop na to at mapanlin lang, at kagaya ng kakayahan ng tungkod na linilok ko galing sa buto nito, ay ganon din ang kanyang kakayahan. Sinasabing ang Danaya ay kayang ibalik o baliin o pabilisin ang oras upang mas madali o mapabagal ang kanyang paglalakbay. Pero maraming naisasakripisyo sa ginagawang yon ng hayop dahil binabasag nito ang bawat espasyo na siyang kinokontrol ng oras. Ibig sabihin, sa bawat kumpas nyo ng tungkod ay naaapektuhan ang mga espasyong hindi natin nakikita na naghahati sa iba't ibang dimensyon ng ibang mga nilalang. Kaya't kagaya ng nasabi sa akin ng mahal na hari, sa paggamit nga ng tungkod ng nagngangalang Isong sa isla mismo ng Firum, ay naapektuhan ang mga espasyo doon na siyang nagdudugtong dito sa Elcantadia. Kaya't nakapasok ang mga nilalang na yon na ngayon ay kalaban na natin. Nang sumingit naman si Genus sa pagsasalaysay ng matanda. Impong, mas mabuti siguro kung ilahad mo na yung kabuuan ng solusyon para matapos na ang digmaan na to at maisaayos na ang lahat. Masusunod po, mahal na hari. Tugon ng matanda. Nathaniel ang pangalan mo, hindi ba? Oo, tugon ni Atan. Alam mo naman siguro na ang mga aswang na nanggaling sa isla ng Firum ay binuhay din lang dati ng sinumpang balaraw na hawak mo. Oo, sagot ulit ng maiksi ni Atan. Simple lang ang gagawin natin. Una, kung nanaisin mo, iha, dudurugin na natin ang balaraw para mawala ang lahat ng mga nilalang na yon mula sa kanilang kanununuhan. Ha?
Malamyang boses ni Atan at nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ng matanda na dudurugin na ang 13 talim. Nang muling nagsalita ang matanda, nang makita niya ang reaksyon sa mga mata ni Atan. Yun lang naman ang pinakamadaling paraan, iho. Pero alam kong hindi ka basta papayag na ganun na lang nadudurugin ng balaraw. Kaya may isa pa namang solusyon. Ano ho yun, Impong? Singit na salita ng Haring Dalakit noon. Ang pataying muli ang Danaya gamit ang balaraw. Napanganga naman sina Ibon sa sinabing yun ng matanda at nagtanong naman ulit si Genus. Pero buto yan ng lobo, Impong. Paano mong papatayin ang patay ng Danaya? Malari. Bubuhayin nating muli ang Danaya at si Atan ang papatay gamit ang balaraw. Paano? Tanong ng hari. Ibabalik natin ang buto na to sa pinaglagakan ng Danaya sa pwesto niya at sa patak ng dugo ng mortal ay mabubuhay ang Danaya. Napatingin ang lahat kay Atan noon sa sinabing yun ng matanda. Dahil siya lang naman ang mortal sa mga oras na yun sa nagaganap na pag-uusap. Ano iho? Ibig lang sabihin nun, ikaw ang bubuhay sa Danaya at ikaw rin ang papatay. Sa makatuwid, maglalaban ng tungkod at ang balaraw para maisaayos ang kaguluhang nagaganap dito. Pag napatay mo na ang Danaya, ay may sasaayos mo na ang lamat ng ginawa ng tungkod sa mga espasyo. At dahil sa ang karamihan sa mga kalahating aswang at engkanto na nandito ay gawa rin ng balaraw, pag naitarak mo na sa puso ng lobo o ng Danaya ang balaraw, hihigupin na rin lang ang mga yon sa lugar kung saan sila nanggaling. Walang iba kundi ang isla ng Firom. Nang napaimik na si Atan sa sinabing yun ng matanda. Handa akong gawin yan, Impong. Pero sigurado ho ba ang paraan na yan? Kung sakaling magtagumpay tayo? Matalinong tanong. Ang totoo, Nathaniel, ay nasa 10% lang na maaaring gumana ito. Dahil una sa lahat, mapanlin lang ang Danaya. At mahirap yon na patayin. Minsan sa 100 taon lang, nagkakaroon ng lalang na kayang pumatay nun. Ngayon, kung ayaw mo naman iyo, kung nag-aalangan ka sa pangalawang paraan, dahil sa busilak naman ang iyong kalooban, balik na lang tayo sa isang solusyon. Ang basagin ng balaraw. Sa uling sambit noon ng matanda, bigla namang may lumitaw na kawal ni Genus at sinabing nananalasa na naman ang mga kalaban sa kanilang nasasakupan at pilit nang inaagaw ang kaharian nila Genus, kaya napakomento na ang matanda ng mukhang wala na tayong oras para mag-isip, iho. Malahari. Nathaniel, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ng hari. Sumagot naman si Atan, pero ang pangungusap niya ay para sa matanda. Impong, nasan po ang labi ng Danaya? Sa tanong na yun ni Atan ay nagkatinginan ang mga dalakit nona, pati ang kanilang hari. Sabay salita ni Genus ng, Ibon, sumama na muna kayo sa ating mga mandirigma. Kailangan pamunuan mo muna ang pagkikipaglaban para sa ating lahi. May asikasuhin lang kami ni Impong Lazaro. Naiintindihan ko po, kamahalan. Tugon naman ni Ibon. Kaya't sa mga oras na rin na yun ay sumama na sina Ibon sa mga dumating na kawal ng hari. At pag-alis ng mga kawal kasama nila Ibon, Mahal na hari, pwede ko pang gamitin ang tungkod. Paghingi ng basbas ng tagapaglilok, tumangulang naman ang hari para sa pagpayag nito. Tumingin kay Atan at sa hari ang tagapaglilok ng tungkod at nagwika ng,
Humanda kayo. Dagdag na wika nito, sabay sa paggamit ng tagapaglilok ng tungkoda, agad na nakarating sina Atan sa isang lugar kung saan ang nasa harap nila ay may isang yungib. Habang nagaganap ang digmaan, papasok na tayo ngayon. Mas magandang isagawa natin to ngayon para hindi na rin malaman ng mga kalaban pa ang ating binabalak. Sige, Impong, tayo na. Atan, halika na. Salita ng hari. Tumangulang naman noon si Impong at si Atan dahil alam na rin nila Atan at ng hari na ang ibig sabihin nung matanda nasa loob no ng mga labi ng buto ng Danaya. Sa pagpasok ng tatlo sa yungib ay siya namang pagbabaga ng mga bato sa mga gilid-gilid nito. Sa paghugot lang ng hari sa kanyang espada. At nagbabaga din yun na siya ring nagsisilbing ilaw nila Atan sa daan. Ngunit nang tumagal ay ibinalik na ng hari ang kanyang espada sa kaluban nito. Dahil nung masipat ni Atan ng dako paroon ng kanilang linalakaran, may liwanag na. Para yung salputan sa yungib papalabas. At maya-maya pa nga nang makalabas na sila sa yungib na yun, tumambad ang isang parang normal na lugar lang kay Atan. Parang nawala siya sa ibang dimensyon dahil sa lugar naman na yun ay tanghaling tapat at tirik na tirik ang araw. May nakikita si Atan na puno ng saging, kamatsili, akasya at pati puno ng nara sa lugar na yun. Ngunit nang itaas ng tagapaglilok ang kanyang kamay sa pagtuturo sa isang bukirin, sabay salita nito na nga. Yon, doon nakalibing ang labi ng Danaya. Sa pagsipat naman ni Atan at ng hari sa itinuro ng tagapaglilok na si Lazaro, nakita nila ang dalawang malalaking bato na nagtama ang dulo nun sa taas sa pagkakatabingi. Para bang nagsalubong yun at nagsilbing silong ang itsura nito. Tara na, salita naman ng hari. Wala nang salisalita pa kina Atan naman at tagapaglilok, lumakad na sila patungo sa dalawang malalaking bato. Sandali pa ang lumipas ay narating na nila Atan ang dalawang bato kung saan nga nakalibing ang mga nalalabing buto ng Danaya. Maya-maya pa ay lumapit pa ng maigi itong tagapaglilok na si Lazaro doon at yumuko ito na parabang may hinahanap sa lupa. Nakatabi rin ng dalawang bato. Eto, sana ay gumagana pa to. Nang makita nila Atan ang tinutukoy ng matanda, nakita nila ang isang butas. Pagkatapos ay bigla na lang itinarak ni Lazaro ang tungkod sa butas na yon. Dunay parang naglibirsa ang oras papabalik sa kahapon ng lugar na yun. Pati yung dalawang bato ay naghiwalay na parang nabiyak. At umuka ang lupa sa gitna nun. Sabay pagdilim ng kapaligiran. Dahil sa pagbalot ng itim na ulap sa kalangitan at sa lupang umuka ay nakita nila Atan ang isang hukay at malalaking buto doon. Doon ay bumigkas si Lazaro pagkatapos ng mga kaibang pangyayari sa ginawa niya. Mahal na hari,
Atan, ito ang mga labi ng buto ng Danaya. Pagagis ko ng tungkod sa hukay na yan, ay magsasama na ang kabuuan ng mga buto ng Danaya. At pagpatak ng dugo mo, Nathaniel, ay ang pagkabuhay na nito. Ibig sabihin ay doon na magsisimula ang pakikipaglaban mo sa kanya. Ngunit huwag kang mag-alala, Nathaniel. Nandyan ang hari. Nandito rin ako. Tutulungan ka namin sa pagpatay dito. Ang mahalaga ay maitarak mo sa puso ng lobo ang 13 talim, ang iyong sinumpang patalim. Naiintindihan mo ba, Nathaniel? Paliwanag ng matanda at pagkaklaro nito kay Atan. Naiintindihan ko po, Impong. Tugon ni Atan ng seryoso. Kung ganon, simulan na natin. Sa pagwika noon ng matanda. Sa pagbunot nito ng tungkod, agad na inihagis niya yon sa hukay kung saan nakalagay ang mga buto ng Danaya. Paglapat ng buto sa hukay, Nathaniel, ngayon na. Kumilos naman si Nathaniel noon upang lumapit sa hukay. Sabay labas ng 13 talim. Sa di malamang dahilan naman, kahit na wala pang panganib sa mga oras na yun, ay nagbabaga na ang mga nakaukit na pangalan sa 13 talim. Sinugat ng bahagyano ni Atan ang kanyang daliri sa pamamagitan ng balaraw, at sa pagpatak nun, parang bumagal ang mga pangyayari. Kung titignan natin sa ating kaisipan ang pinakadetalye, masdan nyo ang mabagal na pagpatak ng dugo ni Atan sa ating mga imahinasyon. Sa pagpatak nun sa kapirasong buto ng Danaya, parang nahilo si Atan dahil parang umaatras ang lupang kanyang kinatatayuan. Agad naman siyang nilapitan ng hari at hinawakan siya nito dahil parang malalaglag na si Atan sa hukay. Nang napatingala naman si Atan sa pagkakahawak ng kanyang damit sa likod ng hari, nakita niya ang maiitim na ulap. At umaatras ang mga ito ng napakabilis na para bang ibinabalik nito ang panahon. Lalong nahilo lang si Atan sa nakita niya sa kalangitan na paggalaw ng maiitim na ulap. Kaya ibinaling niya ulit ang kanyang paningin sa lupa. Ngunit isang napakalaking itim na lobo ang nasa harapan na niya. Umatras ka! Umatras ka, Atan! Salita nung matanda. Huwag kang masyadong dumikit! Huwag kang masyadong dumikit! Irerebersa niya ang oras mo sa kawalan! Sigaw na ni Impong Lazaro sa likod nito. Agad naman na hinatak si Atan nung hari upang ilayo nga ito. Kasi sa pagkabigla ni Atan, hindi agad ito nakakilos. Sa paghatak ng haring dalakit noon kay Atan, halos tumilapon naman si Atan at napaupo na ito dahil sa lakas ng pagkakahatak sa kanya at pagkabitaw ng haring Genus kay Nathaniel. Hugot ng haring dalakit noon sa nagbabaga niyang espada. Nathaniel, bumangon ka na! Ito na ang totoong laban natin sa tungkod! Tumayo naman si Nathaniel sa kanyang pagkakaupo at sa pagtindig niya, kinuha naman ng matanda ang nakasabit na nakarolong latigo sa kanyang bewang. Umatras ng 2 hakbang naman noon ang hari, sabay itinaas nito ang kanyang espada para sa kanyang paghahanda sa kalaban nilang lobo o ang Danaya.
Sa bulong naman ni Atan ay bigla na ring lumabas ang gabay niyang si Kartel sa kanyang tabi. Atan, salita ng maiksi ni Kartel. Nagkatinginan naman ang hari at ang tagapaglilok sa paglabas ni Kartel. Di siguro nila akalain din na may ganong gabay ang may hawak ng 13 talim. Sige pa rin sa pag-aangil noon ang lobo. Kasabay ng biglaan na lang bumukas ang isang mata sa noo noon at tinitignan ng tatlo na nagngingit-ngit ng pag-aangil sa mga dilaw nitong mga mata. Mahal na hari, Nathaniel, humanda kayo! Aatake! Di pa man natatapos magsalita ang tagapaglilok, biglang tumalo ng lobo at umatake na ito sa kanila. Kartel, bigkas ni Atan. Biglang umikot naman si Kartel at iniwan yung tatlo, ang hari, si Atan at si Lazaro, sa bilis ng pangyayari. Wasiwas ng hari sa kanyang nagbabagang espada, papasalubong sa nagngingit-ngit na lobo. Nang tatama na ang talim ng espada ng hari sa bibig mismo sana nung lobo, bigla na lang naigalaw nito ang kanyang sarili sa ere mismo, na parang binali nito ang oras. Ngunit sa bilis naman ng paggalaw ng haring dalakit noon, nahiwaan niya ang tagiliran noon, ngunit di gaanong malalim. At pagbaba nung danaya sa lupa, nagngingit-ngit ito ng galit sa hari. Ngunit sa paghambalos ng latigo ng tagapaglilok, sa napakahaba nitong latigo, ay napuluputan ang leeg ng danaya nung latigo niya. Sabay, Nathaniel, ikaw na! Sigaw ng matanda. Bago naman kumilos si Nathaniel noon sa pagpatak ng segundo, lumundag naman mula sa likod ng danaya si Kartel, sabay sakay nito sa liig naman nung danaya. Sa laki naman ni Kartel, bilang isang puting gorilya, hinawakan nito ang dalawang tenga ng danaya upang hindi ito makapagpumiglas ng maigi. Sa akbang naman ni Atan sa pagbabaga ng mga letra ng 13 talim, nagpadausdos ito sa ilalim ng mga paa ng danaya dahil puntirya nitong saksakin ang dibdib nito. Sa paggalaw na yon ni Atan, humakbang naman ang Haring Genus upang tagpasin ang isang paa ng danaya upang wala na itong kawala. Nang itatarak na ni Atan ang kanyang balaraw sa dibdib ng danaya, baon nun, pero gumagalaw pa rin ang danaya. Nathaniel, hindi aabot ang talim mo sa kapal ng balat ng danaya! Hiwaan mo muna! Salita ng tagapaglilok. Sumisirit na ang dugo sa pagmumuka ni Atan nung danaya. Bago naman matabas ng hari ang isang paano biglang pumadyak ang isang paanong danaya. Doon ay naglakbay sina Atan sa isang dimensyon nang hindi na nila namamalayan. At sa mga ilang sandali lang ay tumilapon sina Atan sa isang lugar kasama ang danaya na siyang gumawa ng pagsalida ng oras sa ibang dimensyon. At nang bumangon silang lahat, Atan, humanda ka. Nasa gitna tayo ng digmaan. Salita ni Kartel kay Atan. Dahil napunta na pala sila sa mismong lugar ng digmaan ng mga dalakit nun at ng mga aswang. Pagkakita naman ni Atan sa hari at sa tagapaglilok, tigpas ng hari sa mga kalaban nila. Wasiwas naman nung tagapaglilok ng kanyang latigo. Malapit lang ito sa tabi niya. Nathaniel,
Dinala tayo ng danaya dito sa rurok ng digmaan. Bigkas nito. Nang tanawin ni Atan ang buong paligid, nakita ni Atan ang mga nilalang na naglalaban at ang gusto nilang patayin na lobo ay nananakbo na at linala pa ang mga humaharang sa daraanan nito. Hindi agad na nasundan nyo ng hari at tagapaglilok dahil nga sa may mga humaharang na rin na mga kalaban sa kanila dahil sa digmaang nagaganap. Nathaniel, kung magagawa mong maabutan ng danaya, gagamitin ko na ang huling alas ko para lang mapatay mo ang danaya. Ngunit maaari. Wag! Huwag mo nang sabihin, Impong Lazaro. Para saan pa ang pagiging hari ko kung hindi ko magagawang isakripisyo ang mga ilang bagay para sa aking lahing pinamumunuan? Salita ng hari sa tagapaglilok. Ano, Nathaniel, dagdag pa nito. Susubukan ko, Genus. Sagot naman ni Atan. Sabay, Kartel, alam mo na ang gagawin. Oo, Atan. Sagot ni Kartel at doon ay naunang humakbang si Kartel at binagbag nito ang sinong haharang sa daraanan ni Atan. Para bang linilinis nito ang daraanan ni Atan papunta sa nagwawalang lobo na pilit din na tumatakbo sa kalagitnaan ng digmaan. Nang makita ng hari at ng tagapaglilok ang ginagawa nila Atan, agad na tumulong na rin ang mga ito at sinabayan sina Atan sa pagtakbo. Pinapatumba nila Kartel, Atan, Impong Lazaro at ng hari ang lahat ng haharang sa daraanan nila patungo sa danaya. Bilisan natin! Malari! Atan! Bago pa man makapag-isip ulit ang danaya na ipadyak ang kanyang paa. Pag nangyari yon, ay maiiwan na tayo dito sa digmaan at mahihirapan na tayong tuntunin pa ang kanyang pupuntahan. Hingal at sigaw ni Impong Lazaro habang nananakbo patungo nga sa danaya. Sandali pa ang lumipas na binagtas ng tatlo kasama ang gabay ni Atan ang rurok ng digmaan. At sa wakas ay malapit na sina Atan sa danaya nang biglang may sumalubong naman sa kanila. Nathaniel! Bate ni Itius. Salamat at dumalaw ka dito. Nakakataba naman ng puso at dinalaw mo kami sa aming magiging panibagong kaharian. At kasama mo pa ang Haring Dalakit noon. Mas maganda, minsanan na lang namin kayong papaslangin at kayo pa atang bumuhay sa danaya. Wala namang salisalita pa ay. Pagsugod naman ni Ibon kay Itius mula sa ibang direksyon, nasangga ni Itius ang nagbabagang punyal ni Ibon. At bigla ding sinugod si Ibon ng isang alagad ni Itius at paglayo naman ni Ibon dahil sa pag-ampat din niya ng sumugod sa kanya, bigla naman inatake ng hari si Itius. Nasangga ni Itius ang unang taga ng Haring Genus. Ngunit sa pagtulak ng Haring Dalakit nun sa kanyang espada sa mahabang itak naman ni Itius, agad niya itong tinanggal. Sabay wasiwas ng mabilis sa liig ni Itius at dunay pugot ang ulo ni Itius sa espada ng Haring Dalakit nun. Mababang uri ng nilalang. Salita pa ng Haring Dalakit noon, sabay sigaw niya ng, Ibon! Kayo muna ang bahala dyan! Kailangan naming mapatay ang danaya
Bilin pa niya kay Ibon habang nakikipaglaban din ito.